Magandang araw para sa lahat ng ating mga minamahal na mga SSS members at saka SSS pensioners. Ngayong araw po ay mayroon tayong tatalakayin patungkol sa SSS na pwede niyong ma-avail na maging benefits. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, malamang ay ikaw ay isang SSS member. At alam ko na lahat tayo ay nakakaalam patungkol dito sa SSS. At dahil dyan, alamin natin ang 10 benepisyo na dapat malaman at mapakinabangan ng mga SSS members. Tapusin ang video ko hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay handa na, atin nang pag-uusapan ang mga benepisyo na inyong mapakinabangan sa SSS. May iba't ibang uri ang SSS benefits. Sa matagal na panahon, ang SSS ay nag-offer ng 7 forms of benefits na pwedeng ma-avail ng mga miyembro. But, as time changed, ang SSS ay nagdagdag pa para makater ang evolving needs ng mga miyembro. Take note na ang each benefits meron po siyang iba't ibang mga qualifying conditions as well as more specific privileges that it comes with. Alamin ang mga benepisyo na ating pag-uusapan ngayong araw. Unang benepisyo na ating pag-uusapan na bigay ni SSS. Yun ang sickness benefits. Ito ay daily cash allowance na ibibigay sa worker na kung saan ito ay nagkasakit, na-injured at hindi na po makapagtrabaho. Ang equivalent po nito is yung kung ano yung magkano yung sahod niya sa araw na iyon at pwede po niya maklaim hanggang 120 days. Furthermore, ang miyembro na kung saan contracted sa COVID-19 are also covered by this benefit. This apply to both those who are in confinement at a hospital or home at least 4 days. Ang pangalawang benepisyo na ating pwedeng makukuha sa SSS bilang isang SSS member, itong Employees Compensation Program or EC. An employee may likewise benefit the EC program if ang isang miyembro ay na-injured, contracted illness o namatay sa kung saan siya nagtatrabaho while una, nag-perform official functions, pangalawa, or at a location outside the workplace while executing o nagtrabaho po sa utos ng employer. Ito ang pangatlong benepisyo na pamilyar na sa atin o nakarinig na tayo nito, itong maternity benefit. Siyempre, ito ay para sa mga babaeng buntis o naka-experience ng miscarriage. Ang SSS maternity benefit is a daily cash allowance na bigay sa mga female worker na naka-experience ng pregnancy or buntis or miscarriage at therefore hindi makapag-work. Members may get anywhere from 15 to 105 days paid of leave depending sa status ng pagbubuntis or pagpapanganak. Kung may maternity leave, meron ding paternity benefit. Ano ba ito? Ang SSS paternity benefit comes in the form of a leave worth 7 days para po sa mag-couples who are legally married or live together. Ang sunod na ating tatalakayang benepisyo ay itong disability benefit. Ang SSS disability benefit is a cash grant given sa isang miyembro who becomes permanently disabled whether partially or totally. Yung miyembro makaka-receive ng grant in a monthly pension or lump sum. Ang kasunod na ating pag-uusapan itong retirement benefit. Ang SSS retirement benefit is a cash grant bigay po sa mga miyembro who are unable to work na dahil sa edad or mga senior citizens. So ang miyembro ay makakatanggap ng monthly pension or lump sum. So ito na yung panahon na parang makuha na nila yung pinagpaguran nila na contribution nila sa SSS. Pangpito sa ating listahan itong unemployment benefit. Ano ba ito? Ang unemployment benefit ni SSS is a cash grant offered to a member who have been involuntarily removed from their job
So ang mga rason po is ang company downsizing, closure or installation of labor-saving devices, to name a few. It's also referred to as unemployment insurance or involuntary separation benefit. Pangwalo sa ating listahan na benepisyo na pwede natin ma-avail sa SSS itong death benefit. Alam kong alam niyo ito dahil marami na tayong nakaka-experience nito at laking tulong talaga nito. Ang death benefit is a cash grant given to the beneficiary sa namatay na miyembro. Members can also receive the grant in a monthly pension or lump sum. Pang-siyam sa ating listahan itong funeral benefit. Ang SSS funeral benefit is a cash grant na nakakahalaga ng 20,000 hanggang 40,000 given to whoever shouldered sa funeral expenses sa namatay na miyembro. Pang-sampu sa ating listahan itong salary loan. Alam kong marami na ang nakapag-loan dito sa SSS at saka common na din itong benepisyo ni SSS. Ano ba itong salary loan? Is a form of cash assistance na ibibigay sa mga miyembro na employed pero may naka-experience ng financial struggles or challenges. At yun po, na-discuss natin ang 10 benepisyo na dapat nating malaman bilang isang miyembro ni SSS. Baka yung iba, konti pa yung alam nila na benepisyo na pwedeng ma-avail bilang isang SSS members. Kaya naman, ini-inform ko kayo na i-inquire. Kung kayo ay nagtatanong paano ba mag-apply, ano ba yung mga requirements, mag-comment lang po kayo sa baba at ating pag-uusapan nang sa gayon ay malaman ninyo kung paano baka magplano kayo mag-loan, magplano kayo magpa-member sa SSS, and that is really good dahil maraming i-offer si SSS sa atin bilang SSS members. Na sana klaro ang ating content ngayon para sa mga SSS members na meron kayong talagang care kung ano yung dapat ninyong malaman, lalo na sa inyong kontribusyon dito sa SSS. Na sana ay nakatulong ako sa inyo ngayong araw, and this is me, Ruel Menosetanyo. Maraming salamat po sa panonood. Road to 40,000 na tayo. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa pagpatuloy na panood ng aking mga vlogs. See you sa aking next content, and comment na po kayo if meron kayong katanungan na gusto nyong ipasagot sa akin dahil I will give my time to research on it. Maraming salamat po. Bye-bye!